magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. Nako, at natutuwa po kami sa araw na ito sapagkat magkakwentuhan na naman tayo. Mayo 6 na ho ngayon, umulan na sa inyo. Sa amin po umulan na kagabi, mga bandang 10:00. Kaya lang po, huwag niyong iinumin yung unang ulan sa Mayo kasi hindi ho gaya ng dati na malinis ang tubig. Nako, kadami hong dumi ng tubig ngayon, lalo kung galing sa bubong ninyo. Ito po ang Inklusyon, ang opisyal na tinig ng Pilipinong may kapansanan na alay sa mundo. Kasama ho natin ang ating mga ka-inklu. Ang aking pong co-host na si Ka-Art Letim ay medyo nagbabagal lang ang internet. Pero tayo po ay hindi magpapapigil sa ating teknolohiya sapagkat ayan na po, humahabol ang Kuya Art. But of course, sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo magpapapigil sa ating mga pagbibigay ng informasyon. At ngayon pong hapon, masaya po tayo sapagkat pinaunlakan po tayo ng dalawang magaganda, mahusay, at ika nga po ay may malasakit sa ating sektor, lalo na po sa larangan ng entrepreneurship. Akala ninyo hindi nag-uusap ng entrepreneurship ang ating mga Pilipinong may kapansanan. Alam po ninyo dito sa Pilipinas, sa atin, kung matatandaan po ninyo, ang gobyerno ay magbigay ng trabaho sa mga bulag, pero ang mga bulag mismo ang nagbigay ng trabaho sa kanilang kapwa bulag. Yung Vibes Incorporated na isa sa pinakamalaking massage group ng mga bulag dito sa Pilipinas, mayroon ho silang mga masahistang bumibilang sa mahigit 800 mga masahista na makikita ninyo sa mga malls, airports, sa mga pier, sa buong bansa. Sumunod po sa kanila yung Call Foundation, another group of blind masseurs na may 600 miyembro at kumikita po ng 5 milyon taon-taon at nagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan. Kaya kung ang gobyerno ng Pilipinas ay magbigay ng trabaho sa mga bulag, ang mga bulag mismo ang humanap ng trabaho para sa kanilang kapwa. At yan po mga ganyang kwento ang pag-uusapan ho natin for this afternoon in celebration of Labor Month. Buwan ng manggagawa, ito pong Mayo. At natutuwa tayo sapagkat hindi lamang po itinatanghal ang mahuhusay na trabaho. Mayroon pang libro ngayon na mababasa tayo na ang nakasulat ay mga tagumpay, mga mumunting hakbang ng mga taong may kapansanan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At andyan na ba si Papa Art? Good morning, Papa Art. Are you there? Wala pa. Dahil wala pa si Papa Art, medyo kakaiba ho tayo. Mag-i-innovate tayo, Direct Ina. Tatawagin ko na po ang ating unang panauhin. Siya po ay laking Pilipinas pero ngayon po ay nasa California. Si Ma'am Kat Paz. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon na rin, Sir DJ Ronnie. Ang galing naman po ng inyong pong pagpapakilala po sa aming lahat. Nakakatuwa po. Ang ganda ng boses. Parang akala ko, parang kakapulong ko si Tina Monzon, di ba? Ma'am, salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Maaari po bang makaalam kami ng kaunting mga bagay tungkol po sa inyo, Ma'am Kat? Sige, Sir. Nasa akin po naman po yung bio ko, pero Sir, gusto ko na itagalog ko naman. Sige po, please, madam. Opo. Para tama naman po. Opo, maraming salamat po. Ay, salamat po, Sir. Lumaki po ako na Maynila. Tapos, ang magulang ko po, medyo halo po ang kanilang kombinasyon. Ang aking ama po ay dating guro. Po siya, college professor. Habang ang nanay ko naman po ay, ang tawag po nila ay serial entrepreneur. Marami po kaming negosyo na pinapatakbo mula sa aming tahanan. Kaya po nung ako'y lumabas, hindi po ako academic mismo o hindi man ako entrepreneur na pure. Halo-halo pong kalamay po ang lumabas po sa akin. Pero ang talaga pong kinalakayan ko po ay, ang tawag po nila ay leadership enthusiast. Leadership enthusiast. Mahilig kayo mamuno. Mahilig po ako mamuno ng mga puno. Biro lamang yun, Sir. Biro. Pero
ang kaligayahan ko po talaga po ay makabuo po ng mga grupo Opo. ng mga taong sa teknolohiya, basta yung pagtutugma-tugma po ng mga personalidad Opo. at saka ng mga kagalingan po ng mga tao para Opo. sama-sama pong magtulungan para Sige po po. sa mga kailangan magawa. Opo, Mga ma'am, kailangan matapos. pag-uusapan ho natin mamaya, pero para ho lang sa aming mga kapwa may kapansanan sa paningin, ang kapulong gaho namin na magandang boses, kayo ga po ay may kapansanan din o wala po kayong kapansanan? Technically po, wala po akong kapansanan. Ang punot dulo po ng aking activism po at aking pagsasama po sa mga Pilipino may kapansanan at Okay. mga taong may kapansanan po ay ang aking nag-iisang kapatid po ay neurodivergent po. So ang Ah, buong kaalaman ko po ay kung anong dinaanan po ng kapatid ko, syempre po nakiisa po ako, naramdaman ko yung mga sakit po na nadaanan po niya. maraming Yun po. salamat po. Thank you very Salamat much, ma'am. Paunang sagwada pa lang ho yan, pero talagang ramdam natin ang passion. Ano ba sa Tagalog yung passion, Miss Chrissy? Anyway, ang susunod po naman nating panauhin ngayon ay bukod sa maganda, siya po ay very independent. Tuwan-tuwa po ako sa kanya kasi siya po ay kahit isang may kapansanang babaeng may kapansanan sa paningin, siya po ay nag-a-assert ng kanyang independence. Kung ang iba hong gaya ko na ika nga po ay na may kapansanan sa paningin, hindi ho nakapunta sa Australia ng nag-iisa. Siya ho nagpunta sa Australia ng nag-iisa at hindi niya kinuha yung pribilehyo niya na magkaroon siya ng caregiver. Siya po ay nagpunta ng mag-isa sa Australia. Siya po ay talagang ipinakikita niya sa mga mag-aaral, kaklase niya sa Australia, dito rin sa buong Pilipinas, na hindi dapat nakakulong ang babaeng may kapansanan, lalo na ang babaeng may kapansanan sa paningin. Ma'am Chrissy, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm very thankful po na nakabalik po ako sa Inclination. Second guesting ko na po. Thank you so much po for inviting me. And yun nga po, sabi ni PJ Ronnie po, nag-aral po ako sa Australia under Australia Award Scholarship po, katulad din po ng sa kanya. And siguro very headstrong lang po tayo, kaya nasabi ni Sir Ronnie na nung ako po'y nandun, mag-isa po talaga ako namumuhay. Pinili ko po talaga yon, and tama rin po siya. Meron din pong provision yung scholarship for what they call this, for Carer. for carer. Opo, hindi ko nga lang po siya inavail kasi naisip ko po, wala rin po kasi din akong maisasama. So naisip ko talagang ituloy na siya as ganon. Kasi ito rin po isa sa mga advocacy ko, as also an advocate for women and girls with disabilities, and isa na po yun yung independence po, isa rin po yan sa pinaglalaban natin. And sabi ko nga, dapat danasin ko din po yun para mai-push ko pa po ng mas maigting o mas malakas yung ating advocacy. And ayun po, siguro, nagpupush din po ako ng advocacy on accessibility. Yes. Ayan. So, At yun. kumbaga po, si Miss Chrissy at si Ma'am Kat, hindi lang sila sa ngawa, lalong-lalo po sila sa gawa. Silang dalawa po ay nagpatunay at sila po ngayon ang isa sa katulong ng inklinasyon na nagsisigaw at nag-aanunsyo sa buong mundo na ang taong may kapansanan ay maaari ding sa larangan ng hanap buhay, sa larangan ng pagninegosyo, sa larangan ng pagtatrabaho. Kaya hindi po namin sila po ang katulong ng inklusyon na nagsasabing huwag niyong kaawaan ang may kapansanan, tulungan ninyo ang may kapansanan. At ebidensya ho, isa sa pag-uusapan natin ngayon, yung kanilang librong ginawa. Pinagtulungan po nila, may libro ho silang ginawa. Meron silang nag-number 1 sa Amazon. Ma'am Kat, ano po ang Amazon at bakit po tuwan-tuwa tayo na number 1 tayo sa napakasikat na Amazon? Sinabi po ninyo, sir, ang
ang siguro na compare ko po ang Amazon po sa Lazada po sa Pilipinas, na napakalaki po niyan digital marketplace. Makakabili po kayo ng atlat at makakabili kayo ng mga cup, damit, kung ano-ano. Pero ang punot dulo po ng Amazon, ang kanyang beginnings kumbaga, ay bookstore. Yun. Kaya yung panahon po ng mga siguro mga 90s, mas uso pa sabihin mo New York best-selling author po kayo. Pero ngayon po, ang mas may kabigatan po ng titulo ay kung maging Amazon bestseller po kayo. Kaya pinaglaban ko po talaga yon. Dahil sabi ko, pag ipaglaban natin baka numero 1 po tayo, ay hindi lang po para sa atin to, para Yes. sa organisasyon, di pa para sa Buong sektor. Buong Sa sektor mga- natin. Salamat po. Pag naubusan po ako ng Tagalog, sabihan nyo lang po ako. At Hindi po. Kami napunod yata niyo po ako ng maubos. salbabida. Kami yata maubusan sa inyo, Madam Kat. And of course, ito'y dahil sa paghahangad na ninyo pareho na maitanghal, mailagay sa entablado ng entrepreneurship stage, ika nga, na may K din ang ating mga may kapansanan. Pero bago yon Miss Chrissy, di ba? Miss Kat. DJ, dito na ako Ay, hi Art! Good morning, Art! Oh, si Art po. Sorry. Ito, alam po ninyo ito maswerte tayo ngayong hapon kasi itong dalawa entrepreneurs in their own rights. Ito naman si Arturo, successful business person po ito bago siya nabulag. Kung alam niyo yung mga video arcade sa mga mall, Festival Mall, SM, Robinsons, kanya ho yun. Ibinenta lang niya nung siya ay nabulag na dahil akala niya katapusan na ng kanyang mundo. Kaya isa ho yun sa pinagsisisihan niya. Ibinenta niya yung kanyang mga milyong negosyo. Walang biro po. 10 milyon po yung kanyang negosyong yon. Ang halagang worth 10 million. Na ibenta po niya kasi akala niya hindi siya makakasurvive. But ngayon po, sa kanyang pagbabalik, hindi lang siya entrepreneur, siya ho ay consultant din ng mga organisasyon ng mga may kapansanan at naging empleyado once ng Christopher Blinden Mission World Philippines. Papa Art, di ba meron tayong RA 10524? Oo, yun. Pasensya na sa lahat. Medyo nagkaroon akong technical problem at dito repair pa ako ng konti. Pero anyway, well, thank you sa para akong guest pinapakilala. Well, I was a very good businessman before. I had so many businesses talaga. Marami po talaga. Kaya lang nangyari. Talk to us about 10524. 10524. Papa, go ahead. Yun ang gusto ko rin tanong kay Chrissy. I know Chrissy is really a very good advocate tungkol dito sa 10524. At ito rin, isa natin sa pinaglalaban at maasahan natin si Chrissy dito dahil HR yan Oh, yes. Special thing yan May master's degree siya sa HR And by the way, I would like to good afternoon po, Miss Katrina Paz. At first time ko kayo nakilala. Si Chrissy, hindi ko na good afternoon to. Talagang best afternoon yan sa kanya dahil matagal na kami magkakilala niya. Opo. Bata pa lang yan. Bata pa rin ako nung nagkakilala kami dalawa. Talagang babad kami sa telepono niyan mga panahon na yun. Anyway, yun, yung 10524 na para talaga sa employment of persons with disability, gusto ko sana manggaling kay Chrissy. Si Chrissy mismo, dahil siya mismo Asian. Chrissy, paki-explain, ano ba itong 10524? Ito po yung polisiya na nagsasabi na at least po dapat may 1% ng workforce natin, especially sa public service or sa government agencies, ay nauupuan o nasasakop ng persons with disabilities. In fact, ang advocacy nga po natin ay sana mahigit pa ang abutin sa 1% na yon. Hindi lamang maabot yung numero na to o yung tinatawag na quota, pero ang advocacy natin ay lumampas pa at dumami pa. Dahil pag nalampasan po natin yung 1% na yon, ibig sabihin, magandang balita po yun dahil marami po ang na-employ sa public service. And ganun din po ang ating advocacy sa private sector rather na although encourage siya sa private sector, pero ang ina-advocate natin ay ganun din, maabot yung 1% at mahigitan pa dahil sabi nga ni DJ Ronnie kanina, ang persons with disabilities ay may K. So may karapatan, kakayanan at karunungan para maging isang empleyado or entrepreneur. Okay,
Real talk, Miss Chrissy, Yes po. as an HR practitioner, so far, ano ang mga hadlang o mga ginagawang hadlang ng kumpanya na both public and private sectors sa pagkuha ng empleyadong may kapansanan? At paano nyo ito kina-counter sa ating sektor as HR practitioners? Ayun po. Thank you, Sir Ronnie. Regarding po sa question ninyo, ang masasabi ko po dito ay siguro gagamitin ko po yung lente ko, no, yung professional practice ko on HR and organizational development. Na kung saan, hindi po kasi sa ngayon, hindi sa lahat ng public and private agencies ay may naka-embed sa kanilang organizational structure, policies and processes ang inclusion o ang accessibility and inclusion. Malaking bahagi po ito or malaking factor siya para magkaroon o hindi magkaroon ng trabaho ang persons with disability sa isang kumpanya or government agency. Dahil dito po sa mga sa tatlong pillars na na-mention ko, no, policy, process and organizational structure, dito po kasi nakikita kung paano ma-employ ang person with disability given na they are qualified. For example po, para gawin nating less technical yung topic. Discussion. Halimbawa po, sa recruitment, selection, and placement, ito kasi ang ginagamit ng government, no, RSP. Sa recruitment, selection, and placement, dapat po ang proseso dyan, ang tanong natin pagka po ba interview, paano po ito nagiging inclusive and accessible for an applicant? Applicant pa lang po ito. Applicant with disability. Ini-interview mo ba siya sa lugar na walang elevator kung naka-wheelchair ito? Kung magpapa-sign up ka ba ng application form, may alternative or accessible format ba ito for someone with visual impairment na digital ang ginagamit? Yeah. So ito po ay bahagi, maliliit siya, pero importanteng proseso po siya. At karamihan po dito ay wala or absent sa mga proseso at nakaka-apekto po ito sa paghahanap ng trabaho lang may kapansanan. Opo, aplikante pa lang po sila nito. Hindi pa po tayo pumapasok sa tunay na employment. Pag sila po ay natanggap, for example, sabihin natin natanggap na, nag-job offer, nag-sign contract, ang susunod nating mga tanong, accessible po kaya ang mga tools na ginagamit sa opisina? Whether government or private po yan. Pangalawa, saang building po ba siya maa-assign kung ang pag-uusapan natin ay physical accessibility? Right. At isa pa po, bilang HR, bakit po kaya nagkakaroon tayo ng mataas na attrition rate sa persons with disabilities employed in companies? Meaning, bakit na-hire sila pero umaalis? For me, as an HR, it's a very big question which I think can be answered naman. Kasi apektado rin po ang kanilang career trajectory. Marami din pong kumpanya, both government and private sector, ang walang career development plan for person with disability dahil hindi po sila nakikitang maaring umangat sa kanilang kinalalagyang posisyon. From associate to supervisor to manager, wala po silang nakikitang career trajectory. Kaya malaking mundo po ang employment for person with disability at malaki po siyang HR challenge kung hindi po maisasaayos. Okay, yan yung sa Pilipinas. Miss Kat, Yes. ano naman po ang larawan nito ng paghanap ng empleyo dyan naman po sa atin, sa US, na sinasabing first world country? Ano naman po ang may struggle ba? May support system ba ang gobyerno dyan? Unlike sa Pilipinas, sabi ho ni Ma'am Chrissy, wala daw pong mga career path, hindi ready yung sistema. Diyan po sa atin sa America, how is it, ma'am? Sir Ronnie, napakaganda po ng tanong ninyo dahil it's a human problem. Sabihin nyo nang nasa Pilipinas, nasa Amerika, may kita po nalagay nyo yung pagkakahawig ng yung mga nangyayari. Umpisahan na po natin sa praktikal. Opo. Pag meron pong interview process pa lang po, makikita nyo ho na may ilan na application na naka-digital, yun po yung first world na sabihin po ninyo, pero hindi naman po ginawang accessible. Tema na ho yun. Opo, Tapos opo. sabihin nyo na po, nag-offer, tinanggap po yung trabaho, pero ang dami pong website, 97% of websites globally are inaccessible. Opo. In different gradients yan, syempre, pero
hindi mo naman masasabi na ang porque US government website yan ay accessible. Hindi po totoo yan. May mga kakilala po ako nagtatrabaho po sa gobyerno na nakikipag-ugnayan sa US websites, government websites, federal and state, Opo. na hindi po accessible, na kailangan ng tagatulong ng isang visually impaired na tao Opo. na may tagabasa ng nakalagay sa website. Opo. So sir, makikita nyo talaga na ang mga suliranin at mga solusyon ay universal. Pero sasagutin ko lamang po yung problema po ng career trajectory. Ang nakikita ko po ay meron pong slight na bias, pero usually mandated po na lahat po ay merong nakalagay po na performance evaluation plan. At saka meron pong nakalagay na planning for career. Kasama po talaga yon. Ano po namin yun eh, kumbaga po medyo mandated na po yun. So hindi nyo masasabi na wala silang career trajectory. Yes, Ngunit bagamat subalit na tapwat, in practical terms, ano pong nangyayari? Opo. People are overlooked for promotions dahil meron pong perception na kapag po meron po tayong kasama na may kapansanan ay hindi po nila kayang umangat. Napakasakit po eh. Pero sa totoo lang po, sorry, medyo nasa ano po ako, nasa platform po ako at ako yung naninigaw lamang po. Ngunit, sa totoo lang po, ang tao po ay tao. Ang tao po ay may kakayahan, meron kapansanan o wala. Opo. Tao po yan eh. Opo. May kagalingan po yan eh. Yun lamang po. Thank you, ma'am. Makakalma na po ako. Ma'am, dito, sir. kaya nga po, ma'am, kaya nga, Papa Art, ang susunod ko doon, pagbabalik natin, alam ko marami ka rin gustong sabihin, but eto nagsisenya si Director Ina. Pagbalik natin, kaya nga itong ganitong problema, ay tabihin na natin, lalo na dito sa Pilipinas, Pag nag-apply sa trabaho yung bulag, lagi hindi agad pwede. Baka paano daw susulat, paano daw babasa, paano daw rito, paano ganyan. Hindi lang yung mga bulag, pati yung intellectual with this, ang ating persons with intellectual disabilities, yung mga deaf, no? Paano ang gustong-gusto nilang kunin sa Pilipinas, lalo na yung DSWD na yan, ay mga pilay, mga naka-wheelchair. Kaya kita ninyo, NCDA. Walang bulag ngayon doon. Ha? Bakit? Hindi raw marunong magtrabaho. Ayaw tanggapin ng NCDA. So, kaya napakaraming kaya itong dalawang kasama natin po naggawa ng libro para ipakita sa yes. At saka DJ, mo, ang gumawa ng Persons with Disability Affairs Office, mga bulag, pero maghanap ka ng pidaw na bulag. Kukunti lang kaming pidaw na bulag. Ako designated pa. Yung iba mga JO. Diba? So anyway, bahagi ng buhay yan. Bahagi ng buhay na dapat imulat natin ang pamahalaan na huwag tingnan yung kapansanan, kundi tingnan yung kakayahan. Kaya, yung kakayahan naman, Kuya Art, kung okay lang sa'yo, pag-usapan na natin yung grupo nilang dalawa. Yung Leap Ground at saka yung Equi-Bridge. di ba? Samantala po, magbabalik kami ni Kuya Art, ang ating po mga panauhin, si Ate Kat at si Ma'am Chrissy. Ito po ang inyong inklunasyon. JM, take it away. Lumabas sa TV screen, text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inklunasyon, kasama caption para sa Ang Inklunasyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Dorfel Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inklunasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability o taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makisa sa Inklunasyon. Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Napakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita,
makulay na logo ng inklinasyon. Dahil sa inklinasyon, laging may inklusyon. Inklinasyon, inklusyon, now na. Kumupas sa itim. Kumupas sa itim. Akala ko may maong nakupas doon eh. Hindi. Congratulations po sa mga gumawa ng ng info material. Siyempre, ang nag-audio describe, ang nagboses ng audio description ay walang iba kundi si Arturo Letim. Yan. At sinamahan ni Janine, of course, sinamahan din po ng ating mga mahuhusay na tech savvy dito sa atin sa inklinasyon. Meron tayong captioner, meron tayong siyempre yung technician natin. Lahat po, karamihan po ay may mga disability po. No? So pinakita sa inyo, alam namin gumawa ng tamang audio description. Ha? Okay, thank you very much. At sabi ko nga Papa Art, nalaman natin yung mga problema sa empleyo, ang daming barriers, tapos hindi pa makukuha ng tax incentives yung ating mga employers. Paano kaya hindi makakuha ng tamang tax incentives? Hindi naman nagdideklara ng tamang kita. Tama. Kaya Kahit nandun na DJ sa batas ng 10524 na ini-encourage sa mga yung kumpanya na may 100 employee na may tax incentive sila pag na-modify ang kanilang opisina o kung ano man. 25% yun na tax incentives pero Kaya hindi nangyayari. paano kasi encourage? Saka nakakita ng batas na encourage. Kaya nga eh. Anyway, kaya nga itong ngayong araw na to, ang ipinakikita natin sa kanila yung solusyon, no? Meron tayong equibridge, meron tayong leap ground. Unahin natin muna yung ano ba yung equibridge, Miss Chrissy? Very briefly, kindly walk us through ano bang ginagawa nitong equibridge at sino ba ang nagpapatakbong tulay na ito? Opo. So thank you po, DJ Ronnie. Yung Equibridge Advisory and Management Consultancy po ay parang anak ko, no? Pinanganak ko po ang consultancy na ito ngayong taon. So ngayong taon ay sumisipa na siya. And ang pinaka-primary goal niya po is to really put inclusion in the systems and structure. So gaya nga po ng sabi namin sa Equibridge, it's advancing inclusion in communities and organizations. So ako po yung principal consultant nito and may mga projects po tayo na kung saan we are engaged by different communities and organization, both government and private, na kung saan ang central theme nito ay paano ba gawing inclusive and accessible ang kanyang organisasyon. Dahil ang approach po natin sa Equibridge Advisory is systems lens na tinatawag. Kasi ako po ay HR practitioner, organizational development practitioner po and licensed accessibility professional. Ito po ay pinagsama-samang school of thought or discipline nga po para mas makatulong at makapagbigay ng technical assistance sa mga communities and organization kung paano ba nila ito gagawin. Dahil So hindi in other po words, sapat. in other words, Ma'am Chrissy, yung pinag-uusapan natin mga barriers, kayo ang magbubukas, kayo ang susi para mawala itong unti-unting mawala itong mga barriers. Kung ang empleyado mo ay bulag, kung ang empleyado Yes. mo ay deaf, kung ang empleyado mo ay may kapansanan sa yung physical disability, tuturuan mo yung mga organisasyon na ito papaano unti-unting maiaangkop nila yung kanilang kumpanya Yes. sa disability ng Opo. kanilang Bubuwagin po natin. Ang goal po natin ay mabuwag itong mga barriers na ito sa pamamagitan nga po ng mga nabanggit na disciplines para talagang magbukas na po talaga ang opportunity for persons with disability. Actually, hindi lang po tayo for person with disability. Tayo po ay GEDC sa Equibridge. Gender Equality, Disability and Social Inclusion po. So kasama din po dito ang gender. And disability. And all marginalized group dahil tayo naman po talaga yung naiiwan sa laylayan sa usaping empleyo. Okay, And, sabi mo you are a licensed accessibility Professional. Who Opo. gave you the license and how did you obtain that license, ma'am? The license? Ah. Yes. I took a review and example na pinalad po tayo na makapasa sa accessibility professional exam
Saan? Dito ba sa Pilipinas? May ganyan? Ay, hindi po. Sa Atlanta, Georgia, United States po ito. Ay, okay. So there is an 8-week review, and then on the 9th week, exam na po Exam siya. na. Wow. Opo. And Wow. for Dapat pala i-link kita sa TESDA kasi yan ang kailangan ng TESDA. Okay, thank you Miss. Mamaya Opo. Miss Chrissy pagbalik Sige namin po. mamaya pagbalik ni Kuya Art, i-discuss mo naman sa amin ano ba yung system lens. Mukhang Opo. maganda rin 'yon, ha? Opo. Ma'am Kat, ano po ang lip ground naman na organisasyon naman po ninyo, madam? Sige sir, meron po akong marketing agency po, digital marketing agency. Ang aming byline ay digital marketing that can be seen and heard by all. Oh. So, ang base po niya talaga po ay gumagawa po kami ng websites, ng social media posts, ng video editing. Ngunit ang amin pong background talaga ay gusto namin ay inclusive talaga sa mga persons with disabilities. Yun po, Okay. sir. And ang mga client, sorry Kuya Art, ang mga kliyente ho ninyo, ma'am, is mostly persons with disabilities. Paano po 'yun, ma'am? Sir, nakakatuwa dahil naging halong-halong kalamay. Noong nag-uumpisa po lamang kami, karamihan po ay mga business owners po at saka non-profit founders na may kapansanan o ang kanilang target market po ay ang communities of aging and disability communities. Pero nung lumaganap na po, mukhang naghahalo na tapos nakikita po nila na ay may value pala. Ay ibig sabihin up to 25% pala ng population ng mundo pwedeng maging considered na disabled. Ay may value pala maglagay ng audio description. May market, may Kaya market. palang may ano pala yun. Kasi isipin lang po ninyo na kung hindi po accessible, hindi nababasa o naririnig po ng mga people with disability po, eh di hindi ka bibilan. Eh di paano Of kayo course. sa totoo gusto mo magbenta? Paano po yun? Correct po. Opo. Kuya Art, you're saying, Yeah. go ahead. Yes, oo. I'm sure yung digital marketing ni Miss Katrina ay nagpo-promote ng web content accessibility guidelines, no, para talaga ma-access talaga yung mga pinopost ng mga tao para sa marketing. At definitely kasama dyan audio description, language interpreter, captioning, and everything, pati alt text. At yung web content accessibility guideline tulad kung operable, yung manageable, understandable, and robust, di ba? So, Tama po. I'm sure ganun po ang ginagawa niyo po, Miss Katrina, ano po, sa inyong marketing, digital marketing. Naintindihan ko lang doon yung robust. Yun ang ginagamit ni Art, alam ko eh. Hindi, ma'am. Ma'am, go ahead, Ma'am Kat, you're saying. Tama po sir, kasi meron po tayong WCAG guidelines. Pero ang nahalata po namin dahil medyo strict po ang guidelines to be truly adherent, kumbaga po, Yeah, sa guidelines. Baby steps muna po. So, lalo na po yung mga kasama po natin na may mga negosyo po at saka mga foundation po na hindi pa ho kaya talaga na sundan lahat. Ginagawa po namin ay pakonti-konti yung mga practical pieces na po na pwedeng ilagay for accessibility. Dahil kung hindi, medyo kinakabahan po sila. Yun po, Okay. yun po. Baby steps po kami. Alright. Sa inyong dalawa, bago ko kasi ito, we have the last 20 minutes. Pero sa inyong pong dalawa, magastos ba? Mahirap ba? Komplikado ba ang mag-hire ng taong may kapansanan sa kanilang workplace? Can you start, Miss Kat? Sige. Sa totoo lang, sir, ang value po talaga ng tao ay tao eh. Hindi po mahal. Ang iniisip lang po ng mga iba po ay mahal dahil kailangan ng support system, whether kailangan nyo po ng accommodations sa software po ninyo or kung may physical environment po. Pero hindi eh. Katulad po ng sinabi ko, baby steps lang talaga dahil hindi po nare-realize ng tao na hindi naman po mahal eh. At saka, ang karamihan po ng good for persons with disability ay good for all. May example lang po ako, sir, ha? Please Yung po, please. sinasabi pong curb cut po sa Curve cut. sa sa sidewalk po. Kung gumawa po kayo ng ng pwedeng gagamitin po ng may wheelchair po o walker. Sabihin ng tao, ay hindi, para sa mga lang yan, persons with disabilities. Hindi eh. Kung meron kang bata na naka-stroller, dinagamit mo din yung curb cut.
Kung meron kang pong daladalang maraming soft drinks papunta sa tindahan, di yung scooter mo, pwede mo idaan din sa curb cut. Good for people is good for people. Yun lamang. Yun. Good for people is good for people. Miss Chrissy, magastos ba? Kasi dito sa Pilipinas, pag nag-hire ka ng may kapansanan, naku, di may taga-aka yan. Di meron yung additional gastos. Ano ba, from a point of view of an HR practitioner, magtama ba yung attitude na magastos, mahirap, madaming hinihingi, ang mag-hire ng taong may burden, pabigat, ang taong may kapansanan? Go ahead, ma'am. Sir, clarify ko lang po yung question na. Is it about us, ni Kat, hiring for our business? No, company in general. Company in general. Okay, in general po, kaya po siya, ako po in my lens, kaya po siya nagiging magastos. Which is technically hindi nga sana. Kasi po, nire-retrofit natin lahat ngayon eh. Kasi nagsimula po sila nang hindi sila inclusive and accessible. Okay. So talagang this is a point of view also coming from an architect, no? Because I have interviewed architects also that retrofitting an establishment or physical structure is even more costly than doing it or making it accessible from the drawing board. Kumbaga, parang silang para kasi naging add-on lang siya, parang icing on the top, 'di ba? Pero kaya din po pumapangit ang mga structure. It's because nire-retrofit mo siya. Hindi naka-include. So, hahanapan mo ng paraan saan ba idadaan yung rampack. Whereas kung nasa drawing board siya, nung sinisimulan ng construction, nandyan na yan, hindi ganun kalaki yung cost actually eh. Hindi daw po. Oo. So, Ma'am Kat, Ma'am Chris, Ma'am Kat at Ma'am Chris, ang sabi po ng mga architect naman sa DPWH, ito, atin lang, tayo lang naman nag-uusap. Tama daw yung kanilang disenyo. Kumbaga plan-wise, okay, sinunod nila yung kada letra ng BP 344. Ang problema, pagdating daw sa implementation, hindi nila control yon at karamihan po nababago yung implementasyon. Kaya Ma'am Kat, Ma'am Chris, sabi namin sa tayo mga advocates, sabi natin, hindi pala totoo yung dahilan ng gobyerno na kaya walang accessibility yung building, walang pondo. Nilagay pala yung pondo kung saan. Hindi yung walang pondo. Kasi sa drawing nandun eh. Ang tanong, ba't nawala sa implementasyon? Kaya naman siguro, Kuya Art, itong dalawang ito, sa halip na ang i-amplify, ang palawakin ay ang problemang mareklamo ang may kapansanan, maligalig, madaming sinasabi, naggawa sila ng libro. Gumawa sila Art ng libro, napakagandang libro na nagtatampok ng mga tagumpay na kwento ng mga may kapansanan sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ma'am Kat, being the editor-in-chief, please walk us through the book at paano po nasali dito si Chrissy. Nako, nakakataba ng puso po yung tanong. Ano po, 12 po silang mga authors. Bawat isa po ay a person with a disability. Pero entrepreneur talaga sila with a disability. Yun po ang pinagsama-sama namin. Iba-iba po ang kanilang mga negosyo, iba-iba po ang kanilang considered na kapansanan. Pero iisa po, resilience po eh. Tapang ng loob, lakas ng puso. Meron po kayo makikita na talagang mga attributes po ng mga tauhan na nagpursige. Kung hindi sila nakakuha ng trabaho, gumawa po sila ng sarili po nilang tulay para makakita ng pera. Yun po. 12 kwento. Pakisabi nga po yung title ng book ng mabagal para hanapin namin siya sa online mamaya pagkatapos ng programa. Opo sir, bibigay po namin ni Chrissy yung link dahil may link po si Chrissy niyan eh. Ibibigay po namin kay JM po para maipin po sa comment section ng episode na ito para mas madali po. Sige. Ma'am, in the interest of time and with the permission of Kuya Art, can you give us kayo po Ma'am Kat, if you can give one best story for you na galing sa ibang bansa. And then Ma'am Chrissy, can you also share one story of your Filipino entrepreneur with disabilities kung okay lang po sa inyo. Pero bago 'yon, Kuya Art, you have something to habang nag-iisip sila kung ano yung kasi ang dami 12 kwento at I understand tatlong kwento yung sinulat mo, Miss Chrissy. Tatama ba? Hindi po, inedit ko po yun. Paano? Pero isa po ako sa editors ng book together with Kat.
And parang mahirap nga po mamili ng best story because when I was doing the editing, I had the raw copies of everyone, lalo na yung naka-assign sa akin. So sobrang nakakadurog puso po basahin yung raw. And nakakaiyak pa ulit-ulit basahin dahil pag nag-edit ka kasi may mga certain requirements of the book kasi kami kailangan sundin. So Alright. parang I'm exposed to all of them and parang sobrang ang hirap po kasi lahat po maganda and nakakaiyak po lahat ng journey ng bawat isa. So, emotionally naapektuhan ka doon sa kwento, no, Chrissy? Actually, I thought I would never be because sabi ko pare-parehas tayo may kapansanan, alam na natin ang struggle or journey ng bawat isa kung paano tayo hinahadlangan ng barriers. Pero when you're reading the raw copies, ano pa rin kahit familiar ka dun sa hindi accessible yung ganito, hindi inclusive yung ganito, Ulit, no? tatamaan ka lalo because imagine that from Philippines to other countries because we have UK, we have United States, Canada, New Zealand, Philippines in the book, no? You can see that it doesn't matter if you're from a first world country or developing country. The struggle and journey is the same because of these barriers na hindi mabuwag totally. Oo. So, Yung sobrang gano'n- mabigat siya Yung emotionally. Yung DJ, di ba? Yung, siyempre, by the end of the book, nababasa lang yung success story or failure of the story. Pero ang pinapakita dito is the effort of the may kapansanan. Even, sila Miss Katrina and si Chrissy ay nagbibigay din sila ng time and effort para maipakita ito mga success and failure ng mga persons with disability. More of success, di ba? Yes. If I may add po, no, ayaw po namin ni Kat na i-romanticize lang po yung victories and success ng mga tao. Gusto namin makita nila what were the barriers that needs to be corrected and barriers needs to be taken down for persons with disabilities. Na it would be, parang kumbaga, it would be a lot easier for them to do things if wala yung barriers. Pero yung resilience nga nila, makikita talaga dito sa entrepreneurship. Ano nga yun, Art, yung sinasabi mo, disability, impairment, paano nga yung ganon? I-refresh mo nga kami doon. Go ahead, sige, go. Impairment plus barrier equals disability. Okay. And impairment plus accessibility equals inclusion. So, yun ang ating formula doon para Pero talaga... Ulit, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ulit. Okay. Dahan-dahan. Impairment plus barriers equals accessibility. Okay. Impairment plus barrier equals disability. Impairment plus accessibility equals inclusion. Yun. Ganda. Okay. So, talagang ganun ang challenge. Biro mo, I believe na dito sa book na ginawa nila ni Miss Katrina at ni Chrissy ay hina-highlight yung challenges dito para talagang makita yung resiliency ng mga taong may kapansanan dito. That's why I would like to ask Ma'am Kat. Ma'am, ano po ang barrier ninyo when it comes to, kwento mo naman yung kwento mo sa mismong inyong mga isinulat. At ano naman po ang convincing power na sinabi nyo sa Amazon na i-publish mo naman to. Ang dami ninyong nag-uunahan doon dahil isikat siyang Amazon na platform. Can you please share to us bits of those, ma'am? Sir, nakakatawa. Yung barrier po talaga ay hindi po to human ho to. Ang hirap po mag-combine ng 12 people ng grupo na may mga timeline. Dahil ang hirap po kaya ipag-combine yun tapos may editing process. Isa si Chrissy sa editors namin. Sa totoo lang, it was really a human problem. Leadership yan na kung magkasama-sama yun ng grupo, isa po yung goal ninyo, tapos iba-iba po yung buhay, iba-iba schedule. Ang hirap naman talaga isama-sama. Yun, sa totoo lang very human po yung aking barrier po. Pero yung sa second question po ninyo ay Yung paano sa po kami Amazon. nakapasok sa Amazon. Oo. Ito po sir, hindi po to alam na ho ng lahat ng tao. Opo. Kumuha po ako ng publisher, si Shu Halegra. Dahil Shu has written 12 analogy books of her own. Okay. She is also a person with a disability. Okay. What is So, her disability? Ano po siya sir, meron po siyang a disease po of the muscles. Na nag-waste away po siya slowly. So right now po, wheelchair bound po siya on and off po. Wheelchair user. Opo sir.
Oh, you Pero don't use wheelchair bound daw, masama daw yun. Ay, sorry po. Wheelchair konti user lang, po siya. trivial lang. Pag Opo, binatukan opo. po ako po ni Miss Shu, sorry po. Hindi po. Go ahead, ma'am. I'll actually say that very quickly. The other thing that we had interesting barriers about, alam ni Chris ito, is language. Yes, we have to reconcile English, parang yung UK, American English all together to get the uniform language for the book. At saka Go ahead, yung Miss Kat. Ang hirap usage, nun, ha? napakaganda po ng example ng wheelchair bound. Kasi ang wheelchair bound can be an acceptable term in one country but not be acceptable in another. Correct. Ang Agree. sakit po nun. Yung use of the Oo. term PWD is actually out of sync sa US. Yeah. Pero alam ko uso si cards natin, pero alam ko dito sa ating programa hindi po ginagamit na po yun. Pero I just had to say it dahil Yeah, talaga yeah. may kita po yun. Isa sa mga editing struggles namin yun because we have to Yes, explain yes. to them sa mga authors na we have to unify the terms Yeah, kasi yeah. pinagkasundoan din namin ni Kat na we have to follow na lang the UNCRPD para yun na yung source of namin uniformity kasi so we have to explain that to them na hindi namin din disrespect yung mga taong may subscription or Right. to the identity first language. So we just Correct. have to explain it para hindi lang magulo. Well, it's just an editing process. So we have to explain to them. Kahit sa Australia, ang turo sa amin, ask the person kung anong preference niya. Diba, Ma'am, TJ, sinabi mo yung autism na tawag sa kanila, autistic. Tinatanggap nila yun. Tinatanggap nila. Yun kasi talaga yung gusto nila. Gusto nila yun eh. Ma'am, go ahead doon sa Amazon. Kasi ano pa pakialam ng Amazon doon? Ang tanong lang ng Amazon, may bibili ba niyan? Yan ba pagkikitaan namin? Ganon at the end of the day, di ka po? Sir, talagang it's up to you eh. Ang Amazon po ay Oh. hindi mapili kung sino pong tatanggapin nila. Okay. Ang talagang self-selection bias po dito ay kakayanin mo ba i-market yung sarili mong ginawa? At talagang kayod luha at saka may konting digo po ang naranasan po namin sa pagmamarket po ito. Talagang marami pong pakiusap. Dahil ang gusto talaga namin po ay ipahiwatig sa buong mundo ang kagalingan naman po ng mga authors natin. So ang Amazon po ay neutral almost. Ano lang po sila, para po silang palengke. Ang kagalingan mo sa pagbenta ay up to you po. Sige. So, para siyang venue. anong naging sikreto ninyo at binili ang inyong ginawang libro? Anong formula Marami po? Anak ko, sir, i-supporter naman po yung community eh. So Okay. nakiusap po ako sa mga authors natin na i-broadcast sa kanilang mga social media na meron po tayo aklat. Tapos, ang talaga pong inano ko, nag-aral po ako ng mga formula para maging number 1. Yun po ang pinaggastusan ko talaga. Na sabi ko, kung susulat po tayo ng aklat, galingan na natin. Gumawa na po tayo talaga ng konsepto na masasabi natin na Yes. naabot natin yung metric. Kasi Yes. pinagpagura natin eh. Yun po. And if I can add po to Kat, Go. we are very, Sir Art and Sir Ronnie, na we're very proud siguro to really announce to the whole world na kaya siguro din po bumenta yung libro namin and nag number 1. It's because we are proud group na the book was made by persons with disabilities. Si Kat lang ang walang disability. Meron So the siya. cover of the book was designed by Daniel Ongo from Israel. She's a graphic artist na low vision. Yes. And si Shu Haligra, kapartner ni Kat sa publishing side. And then Okay. editors kami. We edit the book, may kapansanan din kami. And we are also the authors. So wala pong pahina o bahagi ang papel ng libro na to na hindi po ginawa ng person with disability. And the digital format was also accessible because Angela, one of our authors also here from the United States, is our accessibility expert who made the digital copy accessible. Okay. Niya po talaga. Very May good. tanong lang ako. Sige, go. Yes, pagdating naman sa halimbawa, marami tayong persons with disability who are not very good in writing, pero they are very good in storytelling. Pero how do you come up with those kind of na paano niyo ma-encourage yung mga tao na person with disability na magsulat kayo na magsulat kung lang kaya yung sulat at may tutulong sa inyo katulad ni Miss Kat at saka ni Miss Chrissy para maayos yung libro. Kasi marami tulad ko, hindi naman ako mahusay magsulat.
Ba't ka natingin sa akin? Ang sama na ugali mo Natingin ka sa Wrong akin. spelling is wrong. Ganun ba? Ano ba, paano ba ma-encourage nyo magsulat upang may labas yung kanilang gustong ikwento na istorya? Sige nga po, Miss Kat. Sir Art, sige kunin ko po sir yung tanong Magbubukas po ako ng baul. Maglalabas po ako ng mga sekreto po. Sige po. Una po, ano po alam ni Chris ito, nag-release po ako ng mga tanong na sasagutin po ng bawat Yes. isang author. Para po may flow po siya na complete. Yeah. Yung logical Yes po. thoughts. Okay. Di ba may Okay. props po tayo? Kasi po baka mag-iba-iba po yung So meron po kaming guidelines po na answer these questions. Tapos mabubuo natin yung kwento mo. Yun. Tapos, Para sir, hindi kung saan napupunta. Yun po ginawa ganda namin. yun Pero Sir Nice, Art, meron very pa good. po kung ilalabas po alam ko Sige medyo po, ilabas mo, Pam. Ilabas mo, Maglalabas ma'am. po ako ng Opo. ng baul, ng Opo. treasure po. Kung hindi po kayo mahilig magsulat po, pwede naman po kayong mag-record ng audio po ninyo. Dahil storytelling is Yun, storytelling. yun. Words are words, whether they be communicated via voice or via pen o typewriter. Ayun. At kayo na lang po ang mag-decipher. Ano po kung decipher? Kayo lang po ang Tama. magtutukoy kung Arrange. alin doon ang naaangkop doon sa inyong nais palabasing kwento. Tama po? Tama sir, editing rin po yun sir. Opo. Editing din po yun. Gaano kagastos? Without stating any figure, gaano kagastos ang investment dito sa ganitong kalaking project, ma'am? Sir, medyo masakit. Hindi ko po Medyo sasabihin, masakit. pero sabihin ko po masakit and hindi ko po nare-recoup yung cost doon. Sasabihin ko pong honestly yun. Pero sir, itong sasabihin ko that because this is like any endeavor po. Oo. Because gusto ko talaga nung nag-umpisa na matuto yung proseso ng pagsusulat ng libro. At saka talagang hinasa ko po yung sarili ko na hindi lang po kami magsusulat ng libro. Gusto ko malaman ko how to reach number 1. Yun po ang Wow. yun po talaga binudget ko po. Pero ano po yun, lifelong learning po yun, di ba? Buong buhay ko po yun baon ko na ho yun, ilalagay ko na rin yun sa baul. At yun So, po ma'am, sulit po ma'am yun. ang susunod na topic natin pag iimbitahin namin kayo uli. Because ngayon po, galit na po si Director at Sorry, ayaw ko sir. pong tapusin, ayaw kong tapusin itong kwentuhan natin, ma'am, without you telling us briefly yung po sa inyong best stories na kayo po, ma'am, international, si Ma'am Chrissy, Philippines. Unahin natin yung international kaya, kung okay lang sa inyo. O si Ma'am Chrissy muna. Ma'am Chrissy, ano ang isang sa 3 o 4 na sinulat mo? Kanino ang gusto mong ikwento ng maikli bago bago tayo maubusan ng panahon? Sino ang gusto mong ikwentong Pilipino? Siguro po, share ko po yung kwento ko. Please, dahil please. Oo. ako po ay nag-iisang Pilipino sa libro. Siguro ito po yung journey ko from being an employee to entrepreneur because right now I'm a contractor in Equibridge, nabuhay na sa Equibridge, and I'm hiring persons with disabilities sa mga project ko. Delikado yung contractor sa Cabridge. Pero hindi po ako sa flood. Hindi po ako sa flood, Ayan po, yun lang. Hindi po ako sa flood. Sige, go At hindi ahead, po ma'am, ako go ahead. taga DPWH. So, Ah. yun po, no, na natutunan ko na talagang kailangan mong lampasan yung barriers dahil hindi dapat ito makahadlang sa mga gusto mong gawin. Because with my previous employer po kasi, they want to dismiss me, and that's illegal dismissal according to the Yeah. labor code. Yeah, So I yeah, really yeah. have to assert myself na if your systems were actually and processes and policies were actually accessible and inclusive, hindi tayo darating sa ganitong usapan. Because persons with disabilities are usually, not always, but most of the time, set up to fail by systems na ginagalawan nila na hindi accessible and inclusive. So, after that, I went to freelancing. Nagkaroon po ako ng track record na maayos po, no, sa freelancing career ko. So, eventually, I was able to hire na persons with disabilities with my different projects. So right now I have two steady person with disability na staff sa Equibridge Advisory, and we're hoping na mas dumami pa siya. Yung 2 steady yun, pero yung mga Okay. per project marami na po akong na-hire. Okay. Yes. And please, ma'am, please give your site
kay JM para maipin niya po sa ating Yes, notes dito yes sa po. website. Ha? Yes, Please, and please, now na. the book website. Opo, and the book website din po, saan mabibili yung book namin, ipapalagay po namin kay JM sa comment section. Okay. Now, Ma'am Kat, your story. Yes, sir. And I'll make it fast. Alam ko medyo alanganin po tayo Pasensya sa na. oras. Go ahead Sorry po. po. Opo, Sorry po. opo. I'll give an amalgamation, combination po ng mga stories because through this book, may mga people na naglabas ng kanilang disability na hindi pala alam ng mga mahal nila sa buhay, na mga kaibigan nila. So meron po ang tawag po namin ay nag-out of the closet. Out of the closet. Na Oo. isa na po Nagladlad. Opo, medyo po lumabas. Lumabas, Isa na po oo. doon si Miss Chrissy na sinabi po niya yung kanyang termination story. Meron pa po tayo isang author po doon na hindi alam ng tao na meron po siyang learning disability, na natakot siya ng konti. Tapos meron naman po tayo po doon na isang manunulat po na inamin niya na medyo meron po siyang psychological condition. So lumabas po yun, so may takot ng konti. Pero ang kinagulat nila ay yung acceptance at ang pagmamahal na bumuhos sa kanilang paglabas. Yun po. Okay. So nako, kapanapanabik po ang libro. Basahin po ninyo, bilihin ninyo. Inuulit ko, bilihin ninyo. Kasi tayo sa Pilipinas, tinuturuan tayo ng gobyerno na basta may kapansanan, libre. Huwag ho tayong maniwala Ay, sa hindi gobyerno na ang may kapansanan dapat laging libre. Hindi ho natin dapat inaangkin yung ganong katangahan ng gobyerno natin. Charity yun eh. Charity model Hindi yun. hindi na dapat charity ang isip na pilit na ipinapalamon sa atin ng ating pamahalaan. Huwag tayong pumayag sapagkat ang Pilipinong may kapansanan ay dapat tinutulungan, hindi dapat ginagawang pulubi ng mismong pamahalaan natin. Yon. So, Miss Chrissy, Miss Kat, ang pribilehyo po ay sa amin ngayong araw na ito, ngayong hapon. Salamat po, ma'am. Si Miss Kat lalo na gising pa ng ganitong oras. Si Miss Chrissy umalis sa kanyang tulay at nandito sa atin ngayon. Your final word, Miss Chrissy, para sa ating mga aspiring entrepreneurs. Ikaw muna, Ma'am Chrissy. Para po sa akin, as a person with disability and as an individual din, hanapin mo kung saan ka talaga magta-thrive. Hindi ko sinasabing forever ka maging employee, pero kung choice mo yon, go lang. Kasi mas magsa-shine ka talaga sa isang area kung saan talagang nandun yung passion mo and yung sa tingin mo magagawa yung best mo. So ako as an entrepreneur and contractor din under Equibridge Advisory and Management Consultancy, dito ko nakikita na mas lumalawak yung pagiging HR ko dahil hindi na lamang po ako isang pillar ng HR. Ako po ay parang kasikat, no? I'm also leading opportunities na for person with disabilities dahil alam na alam ko po ang struggles natin to get employment. So kahit konti po gusto kong tumulong sa pamamagitan ng competitive and qualified hiring for persons with disabilities sa pamamagitan ng mga nakukuha ko pong mga projects na pwede silang mag-qualify. Ma'am Kat? Yung advice ko po ay for anyone who wants to start a business. Start small, do what you love, fail fast, start over. Yun lang po. Wow, talaga naman. Kuya Art, fulfilled ako ngayong hapon. Oo, Grabe. ang Ang sarap swerte naman. natin sa Correct. dalawang mga panauhin. At ito po, short notice lang ha. Hindi ko po, isang sabi ko lang kay Miss Kat, tapos si Papa Art, isang tawag lang kay Ma'am Chrissy. nga. Eto na silang Siyempre po. dalawa. Maraming salamat. Walang Salamat. katanggi-tanggi. Siyempre Oo. po, nanginginig pa. Okay, at of course, hindi lang po ito. At sabi ko nga po kay Miss Kat kanina, ang pangarap namin ni Kuya Art, magkaroon tayo ng road shows featuring the livelihood projects of persons with disabilities. Ito po yung mga lalabas dun sa pagsala natin, pag-quality control natin, at ito yung ibabiyahe natin sa selected cities sa Pilipinas. Yun po ang pangarap natin na magawa ngayon taong to with the help of Miss Kat and with the help of Miss Chrissy. Kuya Art, your final word please. Wala na daw tayong panahon talaga. Go ahead, your final word. Okay na. Ako natutuwa. It's really our pleasure to have you here, Miss Kat, Miss Chrissy. At marami po tayo napulot dito. At marami tayo na ituro din sa ating mga support, mga nanonood, mga supporters natin dito sa Inclusion. Sana maulit natin itong interview na ito para nabitin nga ako eh.
Pero Okay. malamang siguro natin. Okay, ayun lang. Oh, na si talaga. si Director Ina nakapungay na yung mata. Ang sasabihin lang po namin ni Papa Art, ni Kuya Art, ang sinasabi ho lagi sa amin na natutunan namin, mamulaklak ka kung saan ka nakatanim. Ganon lang po yon at magkakaroon tayo ng isang maraming Miss Kat at maraming Miss Chrissy. Samantala po, ito po si DJ Ronnie. Sa ngalan po ng buong pangkat ng Inklunasyon, si Kuya Art, ang ating co-host ngayon, nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, at inklusyon, inklunasyon, now na! We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.